Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Joylyn. I-share ko lang naging karanasan ko nang minsang magbakasyon kami ng pinsan kong si JV sa probinsya ng aming kaklase noon sa college. Kaming magpipinsan ay parehong beach lovers, kaya naman naengganyo kaming sumama kay Mercy nang magbakasyon ito sa probinsya niya sa Samar. Noong una ay parehas sa tumutol ang parents namin ni JV dahil bukod sa napakalayo ng Samar, hindi rin daw namin lubos na kilala yung mga sasamahan namin. Pero ang ending ay natuloy pa rin kami ng aking pinsan sa inaasam na bakasyon. Manghang-mangha ako nang dire-diretsyong isinakay sa barko ang sinasakyan naming bus. First time kong makakita at makaranas ng ganon sa buong buhay ko, kami ni JV. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Para kaming dinuduyan. Yun pala ang tinatawag nilang roro. Sinasahod o sinasalo ng barko ang mga bus at pagdating sa destinasyong pier ay diretsyong takbo na ulit. Pwede ring bumaba ang mga pasahero sa bus at ikutin ang kabuuan ng barko habang nasa laot. Excited kaming tatlo kahit ang kaklase naming si Mercy na ilang beses na ring nakabiyahe mula Samar hanggang Maynila. Si JV ay mas nag-focus ang atensyon sa karagatan. Napakakalmado rin ang panahon. Banayad lang ang hampas ng mga alon at maganda ang sikat ng araw nung panahon na yon. Nang makaramdam kami ng hapdi sa balat, dulot ng mainit na tama ng araw, kaya nagpasya na lang kaming bumalik sa loob ng bus. Mahaba at malayo pa ang naging biyahe namin bago tuluyang nakarating sa lugar ni na Mercy. Nagmano kaming tatlo sa mga magulang ng aming kaklase at sa iba pang mga matatandang naroon. Mabait naman ang mga tao sa Samar at higit sa lahat, maasikaso. Palagi kaming busog sa mga pagkain, lalo na sa mga prutas at gulay. Doon rin namin natikman ang iba't ibang klase ng isda na ni minsan ay hindi ko pa nakita sa aming lugar. Dahil isang linggo lang ang paalam naming bakasyon ay hindi rin kami nag-aksaya ng oras. Bawat araw ay mahalaga at dapat sulitin. Ipinasyal kami ni Mercy sa mga magagandang tanawin sa lugar nila at dumayo kami sa lahat ng magagandang beaches doon. Sobrang saya naming tatlo dahil lahat ng plano namin bago matapos ang pasukan ay nakulayan din sa wakas. Pero nung 2 araw na lang bago kami bumalik ng Maynila ay may nangyaring hindi inaasahan. Biglang tinubuan ng kakaibang sugat sa katawan si JV at unti-unti ring nalagas ang buhok niya. Takot na takot ako noon, lalo na at naisip kong baka matulad din ako sa kanya. Nang tanungin ni Aling Mayat si JV kung may natatandaan bang pumuna o bumati rito, ay sinabi ng pinsan kong may nakikita raw siyang palaging matandang babae at sinasabing, "Napakagwapo mo naman, iho. Bagay na bagay kayo ng aking anak na dalaga. Ang ganda rin ng buhok mo, lalo na ang iyong kutis." Matapos ikwento yun ni JV, ay nag-isip muna ang nanay ni Mercy na para bang may inaalala. Pagkatapos ay sinabi nitong naaswang daw ang pinsan ko. Aswang na nagbibigay ng sakit kahit sa pamamagitan lamang ng salita ang matandang nakausap ng pinsan ko. Palipad hangin daw minsan ang ganoon kung tawagin. Para bang aswang na mangkukulam pa. Siguro kasi natipuhan siya dahil sa aming dalawa ni JV, mas mukha pa nga siyang babae. Makinis at mamula-mula na parang labanos yung kutis. Ako naman kasi ay may pagkamorena at may skin asthma pa. Pero gusto ko naman din ang kulay ko. Kaagad na dinala ng mga magulang ni Mercy si JV sa kakilalang albularyo ng mga ito. Kami naman ng kaklase ko ay naiwan doon sa bahay. Laking tuwa at pasasalamat namin dahil pag uwi ng mga magulang ni Mercy kasama si JV ay medyo maayos na ang lagay ng pinsan ko. Mahusay daw ang albularyong tumingin dito. Ang buong akala namin ay magiging maayos na ang lahat hanggang sa araw ng pagbabalik namin ng Maynila. Pero sa kasamaang palad ay hindi namin nakasama si JV pa uwi. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang siyang nagdesisyong magpaiwan. Hindi ako pumayag dahil ano naman ang gagawin niya doon. Isa pa, malalagot ako sa mga magulang niya. Pero nang araw na babiyahe na kami paalis, ay nawala bigla ang pinsan ko. Kung saan-saan pa kami naghanap ni na Mercy,
hanggang sa malaman naming naroon lang pala si JV sa bahay ng pinsan ng kaklase namin at nagkakape. Hindi na raw siya aalis ng Samar dahil sa napakasarap na timpla ng kape ni Linda. Nag-extend pa ako ng 1 linggo sa Samar para lang maumbinsi si JV na sumama sa akin. Pero nabigo ako. Nalaman din naming ang tinutukoy niya palang matandang madalas bumati noon sa kanya ay walang iba kundi ang nanay ni Linda. Ipinaliwanag ni Mercy sa akin na baka nagayuma raw ang pinsan ko. Siguro raw ay pinainom si JV ni Linda ng kape na may regla, kaya raw ganoon na lang ang pagkahumaling ni JV sa babaeng yon. Nandiri at kinilabutan pa nga ako nang marinig yun. Wala na rin kaming nagawa, pati ang mga magulang niya, sa nangyaring yon sa pinsan ko. Ipinagpapasalamat na lang namin dahil mahal na mahal siya ng asawang si Linda. Hindi na talaga umalis pa ng Samar si JV. Nagpaasal sila ni Linda at nagkaroon ng 5 anak, kaya hanggang ngayon ay nagbabakasyon pa rin ako sa Samar 1 beses sa 1 taon para dalawin si JV at ang kanyang pamilya. Mahigit 15 years na rin nang mangyari to sa kanya. Maayos naman ang buhay ng kanyang pamilya doon sa Samar, kaya naging masaya na rin ako para sa kanila. Ipinagpaalam ko pa kay JV kung pwede kong ikwento to. Pumayag naman siya, basta raw itago na lang ang pagkakakilanlan pati na ng eksaktong lokasyon. Magandang araw sa iyo, sir, at sa lahat ng mga kadiliman. Ako pala si Lemson. Tubong Samar po talaga ako, pero matagal na ako nag-i-stay sa Antipolo, sa may El Dorado. May kapatid kasi ang nanay ko na naapag-asawa ng taga roon. Yung anak nila na pinsan ko ay kasundong-kasundo ko, kaya naman nawili akong magstay sa kanila. Itong ibabahagi kong kwento ay naging karanasan ko naman noong minsan magbakasyon ako sa aming probinsya. May bahay ang namatay kong tiyahin sa Catbalogan City. Nasa edad 21 lang ako noong mga panahon na yon, taong 1998. Malaki ang bahay na iyon ng tiyahin ko, pero dahil nga namatay itong soltera ay walang naiwang anak o asawa. Nanghihinayang nga ang iba naming mga kamag-anak dahil malaki yung bahay. Kaya kinausap ako isang araw ng aking ina kung pwede raw ba akong tumao roon. Binata pa raw kasi ako. Halos karamihan sa mga pinsan ko ay may mga sarili ng pamilya. Pumayag naman ako kaagad bilang isang masunuring anak. Maging ako kasi ay nanghihinayang, lalo at napaalaki ng bahay ni Tia Adela, pati na rin ang loteng kinatitirikan nun. Mula Tarangnan ay bumiyahe kami ni nanay pa Catbalogan. Mga 1 oras sa biyahe yon sakay ng jeep. Inihatid niya ako para na rin mabisita ang puntod ng kapatid niya at para maapasyal na din sa mga iba pa naming kamag-anak doon. At gaya nga ng inaasahan namin, tuwang-tuwa ang aming mga kamag-anakan doon nang makita kami ni nanay. Panay pa nga ang puri nila sa akin. Binata na raw pala ako at gwapo. Hindi naman po sa pagmamayabang at sa kanila na rin naman galing. Pangiti-ngiti lang ako noon dahil nahihiya ako sa mga sinasabi nila. Noong mga panahon kasi na yon, masasabi kong torpe ako at may pagkamahiyain. Madalas ay tahimik lang ako at gustong nag-iisa. Naging makulit na lang ako kapag kasama ko noon ang pinsan ko sa Antipolo na si Ayen. Hindi yun ang unang beses na naarating ako sa Catbalogan. Noong high school ay tumigil ako ng 1 taon sa pag-aaral at nagtrabaho na muna. Doon ako nakatira sa bahay ng aking tiya kasama ang ilan sa mga tauhan nito noong nabubuhay pa. Palibhasa nga ay matandang dalaga. Isa rin si Tia Adela sa masasabi kong medyo nakaaangat-angat na klase ng pamumuhay sa buong pamilya ng aking ina. Ang mga pinsan ko na madalas kong kalaro noon at makasama sa pagdayo sa mga sayawan ay halos hindi ko na rin mamukaan, lalo at nagsipagtabaan na ng magkaasawa. Kulang ang dala naming pasalubong ni nanay para sa mga pamangkin kong parang hindi mahulugan ng karayom habang nakahanay sa labas ng bahay ni Tia Adela at naghihintay sa aming ibibigay. Buhay pa noon sina lolo at lola nung mga panahong unang beses akong tumira kina Tia Adela.
Namatay na sila nung nasa Antipolo na ako. Hindi na ako nakauwi ron para maipaglibing dahil bukod sa napakalayo, maliit lang din ang sweldo ko. Kulang para sa pamasahe at pasalubong para sa mga kamag-anak. Nagpadala na lang ako noon at nakiusap sa amo ko na bigyan ako ng advance na sahod, pandagdag sa pambigay ko sa aking pamilya sa Tarangnan. Nang magbakasyon ako sa Samar ay halos 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mamatay si Tia Adela. Naalala ko pang may pagkamasungit at mahigpit ang kapatid na iyon ni nanay at normal lamang yon sa mga kagaya nitong ika nga ng mga matatanda ay hindi nakatikim ng luto ng Diyos. Pero kahit ganoon si Tia Adela, napaadali namang lapitan sa oras ng pangangailangan. Nang tanungin ko si nanay kung bakit walang nagbabantay sa naiwang bahay ng tiyahin ko, ay nagdalawang isip pa siya na ipagtapat sa akin ng dahilan. Nag-alala raw siya na baka hindi na ako tumuloy kapag nalaman ko. Kahit daw kasi ang mga kamag-anak namin sa Katbalogan ay hindi rin makatagal sa pagbabantay sa malaking bahay na yon. Mas gugustuhin pa raw ng mga ito na magsiksikang para mga sardinas sa isang maliit na barong-barong kesa naman tumira sa isang bahay na marami raw nagpapakita o nagpaparamdam, lalo na tuwing gabi. Natuwa naman ako nang marinig yun mula kay nanay. Sa pagkakatanda ko kasi, okay naman nang tumira ako noon nung high school pa lang ako. Tahimik sa bahay ni Tia Adela. Palibhasa ay 4 lang kami naatira nung mga panahon na yon at medyo magkakalayo ang mga kapitbahay. Pero wala namang kakaiba at lalong walang nakakatakot gaya ng mga kinukwento ni nanay. Sinabihan niya akong bahala raw ako doon kung hindi ako naniniwala sa mga multo. At kung sakali man daw na may magparamdam din, ay huwag na lang akong matakot dahil malamang sa malamang sina lolo, lola at Tia Adela lamang ang mga iyon at tiyak na matutuwa raw sila sa muli kong pagbisita sa Katbalogan. Halos 2 araw ding nanatili si nanay sa malaking bahay. Sinamahan kami ng ilang kamag-anak na magtungo sa puntod ni Tia Adela. Nang umalis na ang aking ina pabalik ng Tarangnan, doon lang ako parang nakaramdam bigla ng kalungkutan. Hindi pala masarap tumira sa isang bahay na malaki pero mag-isa ka lang. Paminsan-minsan ay namamasyal ako sa mga pinsan ko at nakikipaglaro sa aking mga pamangkin. Isang beses sa isang linggo ay nagkayayaan naman kami na mag-inuman ng mga pinsan kong lalaki pero doon sa bahay ng isa sa mga ito. Ayaw talaga nila kina Tia Adela kahit doon ang mas maluwag ang espasyo. At nang minsan kang malasing ako, kahit anong pilit ng mga pinsan kong doon na lang ako matulog sa bahay ng pinag-inuman namin, ay umuwi pa rin ako sa bahay ni Tia Adela. Palibhasa nga ay lasing ako noong mga panahon na yon. Hindi ko na namalayang sa sofa ako nakatulog. Naalimpungatan ako kalagitnaan ng gabi nang maramdaman kong parang may umupo sa tabi ko. Pagmulat ko ng mga mata ay karimlan ang sumalubong sa akin. Noon ko lang napagtantong hindi ko na pala nabuksan ng ilaw pagpasok ko dahil sa kalasingan. Nakaramdam ako bigla ng tawag ng kalikasan kaya nagpasya akong bumaba. May banyo naman sa kwarto ni Tia Adela na nasa 2 palapag din pero nakakandado kasi ang kwarto niya at bawal daw buksan iyon ayon kay nanay. Iyon daw ang kabilin-bilinan ng matanda bago ito namatay. Habang bumababa ako sa hagdan, ay may naulinagan akong parang may nagluluto sa kusina. Rinig ko rin ang tunog ng daloy ng tubig mula sa gripo sa lababo. Otomatikong nangunot ang aking noo dahil ako lang naman ang mag-isang nakatira sa malaking bahay ni Tia Adela. Hindi ko pinaira lang takot. Mas lamang ang nadarama kong kuryosidad ng mga oras na yon. Kaya naman nagmadali ako sa pagbaba at dumiretso sa kusina imbis na sa banyo. Pagkakita ko sa mga hugasin sa lababo ay nanlaki ang mga mata ko. Parang umurong din yung nararamdaman kong pagkaihi. Paanong nagkaroon ng mga hugasing plato roon samantalang hindi naman ako kumain doon sa bahay mula umaga. Doon na ako nag-almusal hanggang hapunan sa bahay ng isa kong pinsan. Nanlamig ako bigla dahil sa mga kakaibang pangyayari ng gabing iyon. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni nanay bago kami umalis ng Tarangnan na tinawanan ko lang. Hindi na rin ako bumalik sa 2nd floor at doon na lang ako natulog sa kwartong tinutuluyan ng pinsan kong si Benny.
Siya yung nagbabantay noon sa bahay ni Tia Adela noong wala pa ako. Pero tuwing araw lang ito nagpupunta roon. Umuuwi si Benny sa kanilang bahay 4:00 pa lang ng hapon. Hindi na raw ito nagpapaabot pa ng gabi at iniiwan na lamang na nakabukas ang mga ilaw. Paraan daw kasi iyon para hindi ito pamahayan ng masasamang espiritu. Pero dahil nga sa mga nangyari ay hindi na ako dinalaw pang muli ng antok. Nang muling bumalik sa malaking bahay ang pinsan kong si Benny kinabukasan ay kinausap ko ito ng masinsinan. Kahit pipi si Benny, madali naman itong makaunawa. Lalo pa at marunong din naman akong gumamit ng sign language dahil naituro sa amin yon nung nag-aaral pa ako. Sinamahan ako ni Benny sa may kusina nang sabihin kong may narinig akong nagluluto noong nakaraang gabi at may mga natatnan din akong mga hugasing plato. Pero nang tingnan ko ang lababo ay malinis na iyon at tuyo. Ang buong akala ko ay pagtatawanan ako ng pinsan ko. Pero sa halip ay tinapik ako nito sa balikat at sinenyasang maupo sa isang silya katabi ng mahabang mesa. Pagkatapos ay saglit itong nawala at pagbalik ay dala na ang papel at ballpen. Habang nagsusulat si Benny ay pinagmamasdan ko ito. Kahit na may kapansanan ng pinsan ko ay magandang lalaki rin. Malinis pa sa damit at katawan. Hindi mahalata ang kondisyon niya dahil mukhang ordinaryo naman ito kung titingnan. Bukod dun ay lalaking-lalaki kung kumilos at pumorma. Masipag din si Benny kahit na matatakutin, kagaya ng ibang mga pinsan namin sa Atbalogan. Sa kanya iniwan ni Tia Adela ang susi ng malaking bahay bago ito mamatay. Kaya naman halos kaunti lamang ang nilinis ko doon pagdating ko galing Tarangnan. Hindi gaanong masukal kahit yung sa likod bahay dahil alaga sa kamay ni Benny 1 beses sa 1 linggo. Natigil ang pagmumuni-muni ko nang biglang tumigil sa pagsusulat ang pinsan ko at iniabot sa akin ang hawak na papel. Doon ay ipinaliwanag nito sa akin ang lahat ng mga kababalaghang nangyayari sa bahay ng aming Tia Adela. Ayon sa nakasulat sa papel, bukod daw kina lolo, lola at Tia Adela ay marami nang namatay na tauhan ang tiyahin namin doon sa malaking bahay. Karamihan ay mga namamalakaya o yung mga dumadayo sa laot tuwing gabi para mangisda. Dinala pa raw ang mga iyon sa ospital pero hindi na kayang gamutin ng doktor dahil patay na raw ang kalahating katawan. Nabubulok ng unti-unti dahil sa pressure sa dagat. Marahil daw ay ang ilan sa mga namatay na tauhan ni Tia Adela ay hindi matanggap na lilisanin na ng mga ito ang mundo. Kaya ang mga espiritu ay nanatili at nananahan pa sa bahay ng aming tiyahin. Dagdag pa ni Benny ay malakas ang kutob nito pati na rin ng iba pa naming mga kamag-anak na ang mga tauhan ng tiyahin namin ang mga nagpaparamdam sa malaking bahay. Magmula noon ay parang mas dumalas na ang mga pagpaparamdam sa akin ng mga to. Hindi ko naman mapilit si Benny na samahan ako kahit sa gabi lamang. Sa araw lang ito nagpupunta doon para magpakain ng mga alaga nitong baboy, manok at kambing. At paminsan-minsan ay pinagluluto rin ako nito at tinutulungang maglinis ng bahay. May mga gabing nadidinig kong may naglalampaso ng sahig o di kaya ay may nagpapakain ng mga baboy samantalang wala naman doon si Benny. Minsan ay nilalakasan ko na lang talaga ang loob ko at nagpupunta sa may kulungan sa may likod bahay. Pero walang bakas ng mga pagkain doon. Halos paulit-ulit na ganoon ang nangyayari hanggang sa umabot sa puntong may nagpapakita na rin sa aking babaeng nakaputi at nakalutang sa ere. Kapag may mga pagkakataong tinatablan na rin ako ng takot ay lumalabas ako ng bahay kahit 10 oras ng gabi. Dahil ayoko nang bulabugin pa ang pagtulog ng mga pinsan ko, naghahanap na lang ako ng mga bukas pa sa may bayan ng Catbalogan City para doon magpalipas ng gabi. Matapos ang 2 buwang pamamalagi sa bahay ni Tia Adela, ay nagpasya na akong bumalik sa Tarangnan. Si Benny na ulit ang nagbabantay sa malaking bahay, pero sa araw lang ito nagpupunta gaya ng nakasanayan. Ako naman ay bumiyahe ng muli babalik ng Antipolo matapos ang 1 linggong pananatili sa Tarangnan para makasama ang pamilya ko. Kahit na ilang dekada na itong nangyari, ay hindi ko pa rin talaga makalimutan. Yan ang ilan sa mga hindi ko makakalimutang mga karanasan ko nang magbakasyon sa probinsya namin sa Samar. Pasensya sir kung napahaba ang kwento.
Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Ayen. Pinanganak at lumaki sa El Dorado, Antipolo, Rizal. Pero ang nanay ko ay tubong Samar. Bali ako pala yung pinsan ni Kuya Lemson na nabanggit niya sa kwento. Ang sabi niya kasi ay magsasend siya ng kwento sa inyo. Kaya pinasabay ko na rin tong kwento ko sa kanya. Parehas kasi kaming nakikinig sa channel nyo dahil interesado rin kami sa mga kababalaghan. Nakatira yung pamangkin ni nanay sa amin. Ayun nga si Kuya Lemson. Mabait siya, tahimik at napakasipag. Kaya naman close talaga kaming magpinsan. Isa pa, ang pinakagusto ko sa kanya, kahit hindi ako purong babae na masasabi dahil babae rin ang gusto ko, ay napaka-protective niya sa akin. Nasa mahigit 40 na rin si Kuya Lemson, kaya wala na rin siya sa poder namin dahil nag-decide siyang sa probinsya na ulit mamalagi. Ako naman ay 35 years old na ngayon at single pa. Palagi nga nila akong binibiro na ako raw yata ang magmamana ng korona ng soltera naming tiyahin na si Tia Adela. Namatay na lamang iyong hindi pa nakapag-asawa. Ang malaking bahay na naiwan nito ayon kay Kuya Lemson ay pinangingilagan na tirahan ng mga kamag-anak namin sa Samar dahil nga marami raw nagpapakita o nagpaparamdam. Si Kuya Lemson mismo ang buhay na patunay dahil sa mga kakaibang karanasan niya sa bahay na iyon nang minsan pakiusapan siya ng kanyang ina para magbantay. Dahil madalas magkwento nun sa akin si Kuya Lemson tungkol sa mga may hiwagang lugar sa aming probinsya, kagaya na lamang ng syudad ng Biringan, ay sumama ako sa kanya nang muling magbakasyon sa Samar. Kaagad namang pumayag si nanay dahil maigi raw yun para naman makilala ko at makita sa personal ang mga kamag-anak namin doon. Unang beses kong makatapak sa probinsya namin kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkamangha. Siguro kasi nasanay lang akong lumaki sa lungsod at malapit sa Maynila. Tuwang-tuwa ang mga kamag-anak namin at labis ang pasasalamat sa pinsan ko dahil naisipan akong isama para naman makilala nila. Mababait ang mga kamag-anak namin at alagang-alaga nila kami sa pagkain. Niyaya ko si Kuya Lemson sa Katbalogan para makilala ko rin ang iba pa naming mga kapamilya at para rin makita ko na ang malaking bahay ni Tia Adela na sabi nila ay marami pa ring nagpaparamdam ng mga espiritong nananahan doon. Kumbaga, para na rin silang mga bantay ng bahay. Hindi ko alam kung dahil sa pagiging tibuko kaya hindi ako matatakutin gaya ng ibang mga karaniwang babae. Hindi ko naman nila lahat. Mahilig ako manood ng horror movies. At sa katunayan, niyaya ko pa si Kuya Lemson na mag-ghost hunting. Pero tumanggi siya. Hindi raw kasi yun magandang ideya. Palibhasa ay araw nang magpunta kami sa bahay ni Tia Adela kaya hindi ko naramdaman yung mga espiritu roon na sinasabi nila. Mas pinili ng pinsan kong doon magpalipas ng gabi sa isa naming pinsang si Kuya Benny. Kinabukasan ay bumalik na ulit kami ng Tarangnan. Nang minsang maaga akong magising ay naisipan kong mag-jogging pagkatapos magkape. Sa probinsya ay sanay talagang bumangon ng maaga ang mga tao, lalo na yung mga matatanda. Halos kasabay ko lang bumangon noon sina tito at tita, mga magulang ni Kuya Lemson. Pero pagkatapos ko magkape ay nagpaalam na ang mga ito na pupunta sa bukid. Hindi ko na malayang napasarap na ako sa paglalakad, kaya naman nakaabot ako sa medyo malayong parte na lugar. May namataan akong napaagandang bahay sa di kalayuan. Dahan-dahan akong naglakad palapit doon habang namamangha. Halos lahat kasi ng mga bahay sa sitio Dalungdong ng mga panahon na yun ay simple lang. Tipikal na mga bahay sa probinsya ang itsura. Pero iyong bahay na nakita ko noon ay iba sa lahat. Mas malaki pa kesa sa bahay ng aming Tia Adela at 3 beses na mas magara. Mukhang yayamanin ang mga naatira. Pero nang akmang papasok na ako sa bakuran ng nasabing bahay, ay bigla akong may narinig na boses na parang tinatawag ako. Paglingon ko ay may nakita akong isang matandang lalaki na parang may inaalok na kung ano. Saglit na nawala ang atensyon ko noon sa magandang bahay.
nalaman kong yung matandang lalaki ay nagtitinda ng alimasag. Sa aking pagtataka ay kinausap ako nito samantalang hindi namin kilala ang isa't isa. "Nakita mo rin ba ang magandang bahay na iyan, nene?" Maya-mayang tanong nito sa akin. Kaagad naman akong tumango sa matanda. Saglit na lumarawan ang pagkagulat sa mukha nito. Maya-maya pa ay sinabihan akong wag na wag daw akong papasok sa bakuran ng bahay na iyon kahit na anong mangyari dahil lagusan daw yun papuntang Biringan. Nang marinig ko ang salitang Biringan ay kaagad na nakuha ng matanda ang atensyon ko. Marami pa sana akong itatanong pero bigla na lang itong nagpaalam na aalis matapos akong bilinan muli na mag-ingat. Pagkalingon ko muli roon sa magandang bahay ay wala na to. Isang malawak na dabuhan na lang ang tumambad sa akin. Kung nagkataon palang hindi napadaan yung matanda ay baka nakapasok na ako sa mundo ng mga engkanto o sa tinatawag nilang lugar na hanapan ng mga nawawala, ang Biringan City. Pagbalik ko sa bahay ni na Kuya Lemson ay gising na siya at nagkakape. Nang tanungin niya kung saan ako nanggaling, sinabi ko na lang na nag-ikot-ikot ako sa lugar habang hindi pa mataas ang sikat ng araw. Akala ko yun lang ang magiging karanasan ko na kakaiba habang nandun ako sa aming probinsya. Pero nasundan pa yun minsan isang hapon nang mamasyal naman ako sa tabing dagat. Nagulat ako nang biglang lumampas ang hampas ng mga alon. Pagkatapos ay may nakita akong malaking barko na parabang punong-puno ng mga pasahero. Ang pinagtataka ko lang ay napakabilis ng pag-andar nun. Parang ang hangin lang na dumaan sa harapan ko. Dahil doon, napilitan na akong ikwento kay Kuya Lemson ang mga naranasan ko sa sitio Dalungdong. Parang hindi naman na siya nagulat sa kinuwento ko. Ang mga nakita ko raw at naranasan ay parang ordinaryo na lang na mga pangyayari sa mga taga-Samar. Ang barko raw na nakita ko ay ang MV Doña Paz, isang malaking barko na lumubog noong 1987 sa may Tablas Street sa pagitan ng Mindoro at Marinduque Islands. Ang mga nakita ko raw na pasahero ng nasabing barko ay mga engkanto. Sinabi rin ng pinsan ko na bukas pala ang third eye ko, kagaya niya, ni Lolo at ni Tio Nonoy. Dahil sa mga nalaman ko mula kay Kuya Lemson, ay kinulit ko siya na puntahan namin si Tio Nonoy, lalo na at nabanggit din ng pinsan ko na nakarating na raw ang tiyuhin namin sa lagusan ng Biringan. May naging kaibigan daw ito noon na engkanto at nagkwento rin kay Kuya Lemson tungkol sa babaeng Carolina ang pangalan. Nang mapuntahan namin si Tio Nonoy, ay nagkwento ito tungkol sa panahong bata pa ito at maraming mga kababalaghang naranasan. Isa na roon ang pagkakaroon ng kaibigang dalakit nun na Richelle ang pangalan. Ang akala raw ni Tio Nonoy noong una ay normal na bata lang nakalaro nito. Saka pa lamang nalaman ng tiyuhin namin nakakaiba si Richelle nang minsang isama nito si Tio Nonoy sa lagusan patungong Biringan. Doon napagtanto ng aming tiyuhin na engkanto pala ang tinuturing nitong matalik na kaibigan. "Tiyo, may palagay po ako na sina Richelle at Carolina ay iisa lang," maya-maya pang sabi ni Kuya Lemson. Kilala rin daw ni Richelle ang tinatawag ni Tio Nonoy na Carolina na sabi ng mga matatanda sa probinsya namin ay isa raw napaagandang babaeng sumama sa engkanto hanggang sa ito ay makilala bilang engkantadang lagalag ng Biringan. Napansin ko pang parang napaisip si Tio Nonoy sa sinabi ni Kuya Lemson. May nabanaag din akong pangungulila sa mga mata nito. "Hindi nga imposible ang naiisip mo, Lemson, dahil kayang gayahin ni Carolina ang kahit sinong gustuhin niya at kopyahin ang mukha nito. Pero hindi ko na siya matatanong pa o kahit si Richelle dahil hindi na siya nagpakita sa akin matapos niya akong isama patungo sa lagusan ng Biringan," sagot ni Tio Nonoy. Nang mapansin namin ni Kuya Lemson na parang nahulog sa malalim na pag-iisip ang aming tiyuhin, ay maingat kaming lumabas ng bahay. Hindi na kami nagpaalam pa sa matanda para hindi ito maabala sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Hanggang sa bumalik na ako ng Antipolo ay daladala ko pa rin ang mga kwento sa amin ni Tio Nonoy at ang lahat ng mga kababalaghang naranasan ko sa aking unang pagbabakasyon sa probinsya ng Samar. Nasa inyo na rin po kung maniniwala kayo sa kwento ko
o kwento namin ni Kuya Lemson. Pero sana po ay mabasa ninyo to sa channel. Nanghihinayang nga ang iba naming mga kamag-anak dahil malaki yung bahay. Ay halos hindi ko na rin mamukaan, lalo at nagsipag tabaan na. Rinig ko rin ang tunog ng daloy ng tubig mula sa gripo sa lababo. May hiwagang lugar sa aming probinsya, kagaya na lamang ng syudad ng probinsya. Kagaya na lamang ng syudad ng Biringan. Kung saan-saan pa kami naghanap ni na Mercy, hanggang sa malaman naming naroon lang pala si JV. Excuse me po.